po maiipit yung waterproof. Yung sun rain, ibig sabihin mga boss, ano po yan? Diba isa? Ito yung unit ni owner. So, ano yan? Mali yun. Ventilation. Tapos pagkagas, mayroong rivet. So, visible yung mga rivet. Tayo sa ayun, no? Gas niyo naman basta pinalagyan po niya ng bubong shade. For the meantime kasi punong deep well doon lalagyan natin. Wala yung bubuhay na lang dyan isa tano lang, tatman tsaka yung tuton. Ayan, shoutout kay Boss Rodel. Sarap mo muna rin sa bahay ni Mountain View. Ang ganda niya pagka gising mo sa umaga. Good morning. Another day, another build, another construction activity mga boss. Welcome back dito sa ating channel. Ayan. Dito muna tayo sa Riot Project 3 unit apartment. Tapos sa Lakeshore tayo. Ayan mga boss, ongoing na po itong spandrel installation. Ayan, kung mapansin nyo, ang ganda ng spandrel namin. Every piece po yan meron pong ventilation. Lahat po yan paikot. Malaking tulong po yung ventilation na yan pagka po yung init sa loob ng bubong andyan po sisingaw. May start na sila mag-apply ng waterproofing and then skim coat. Mas maganda po mauna yung waterproofing bago kayo mag-skim coat para po maiipit yung waterproofing. Mas lalo siya mag-last. Hindi pwedeng, pwede rin naman kung mauna muna yung skim coat bago waterproofing tapos pintura, pero mas matibay po yung ganyan na mauna yung waterproofing bago yung skim coat para maipit. Ayan, yung skim coat na. Tapos yung gagamitin natin paint dyan or pintura sa exterior, elastomeric paint ng Davis Paint Sun and Rain. Yung sun and rain, ibig sabihin mga boss, ano po yan? Matibay sa init ng araw tsaka sa ulan. Ayan, maganda rin to. Okay na, Arky. Si Arky nag-jello. Kasi po yung okay ba yung mga picture mo? Okay ba yan? Sipag? Kuya yata yun eh. Sir Denten. Nandun sa taas din okay na. Pintuan na lang, no? Yung pintuan pinapagawa ko na. Pakati na natin this week kung may marapos. Mga pintuan po rito pinagawa ko na to. Ito yung ulit ni owner. Ayos na rin kantuan nung opening dito sa may skylight. Panik tayo sa taas. Tsaka yung wood planks dito, mas in-order ko na rin po ito. Ito yung unit ni owner. Ganda oh.
Ganda ng Mount Arayat to. Mount Arayat. Na. Spandrel installation. Yan, yung ibang nag-spandrel, yung po spandrel nila, connect nila sa fascia cover. Yan o, ito yung fascia, ari yung sineta. So pag lalagay po ng spandrel, dapat dito siya naka-connect. Kami sa namin, ang estilo namin, mahuhuli yung fascia cover. Yung bossing iba ginagawa nila, yung fascia nilalagay na nila, tapos doon nila kinoconnect yung spandrel, which is sa palagay ko medyo ano yun, mali yun. Dapat yung fascia cover is cover lang siya ng fascia, hindi connected yung hindi connected yung spandrel doon sa fascia. Yung tulad yan, no? Yung mga bus, una muna yung spandrel kung saan dito siya nakaribet sa may sinepa. So pagka natapos na yan, ilalagyan natin ng fascia, kokobera na yung sinepa. Isosoksok lang po dito yan, kung mapansin nyo, hindi pa naka-fix ito. Isosoksok ko yung fascia cover dyan para makover ng spandrel. Yung ventilation nya. Tapos pagka ganito naman kalapad dyan, kahit na hindi nalagyan ng gitna, maliban na lang dito so medyo malapad, kaya kailangan lagyan ng frame. Matibay po itong spandrel natin, makapal. Meron po kasi nabibiling manipis nito. Pagka nalagay na yan, so yung fascia na. Tsaka kung mapansin nyo, hindi marami yung rivet na visible. Pagka po kasi sa fascia nyo kinunek yan, every piece merong rivet, so visible yung mga rivet. So pangit po siyang tingnan, parang ganyan. Ito okay lang dito, talagang yung talaga kakapit yan sa ang tawag dito, molding, molding ang tawag yan sa wall. Ay, yung C-mold. Ayan, ganito yung tawag na C-molding. Ito yung ibaba. Dito po maglalak yung spandrel. Parang ganito. Parang ganito. So hindi po wall angle yung ginagamit namin. Ganito po yung accessories niya, bended accessories ng spandrel. Tapos pagka pinako yan, gugupit lang dito. Tulad nyo, no? Gugupitin lang. Gugupitin dito. Papako. Kasi dito yung sasaksak yung spandrel. So hindi siya basta-basta aangat sa sa gilid. Maraming salamat pala kay chef tsaka kay madam. Meron po silang pananghalian, magtitinola daw. Nagpaluto po ng lunch si owner dito. So maraming salamat po kay chef. Yan, di na tayo magtatagal dito mga boss. Sa Lakeshore naman tayo, Lakeshore project. Ayan, sa Lakeshore naman tayo, Lakeshore project. Ayan, nandito na tayo. Nag-start na rin palang magano dito mga boss, nag-fabricate ng trusses. Yan, halos sa patapos na rin po yung kanilang roof beam. Ayan, nagpa-fabricate na sila.
Mga boss, ito na po yung trusses. Yun, no? Solid. Bale yung pinaka frame niya is 2.5 inches na angular. Tapos 1/4 yung kanyang kapal. Ayan na yung iaakit po sa taas. Yan. Ito na yung isang fabricate. Medyo challenging po ang pag-aakyat nito dahil may mabigat-bigat po itong ano na to, itong truss na to. Ayan po yung materials na iba. Ayun na si owner, si Kuya Bong. Meron po kami pag-uusapan ngayon. Bago yung sasakyan nyo. Bago yung sasakyan. Ay Kuya, good morning. Good morning po. Ako na, tigo naman. Nakatadwa. At saka po na po ganyan. Oo, nakatadwa ako basta. Ngayon po. Tayo. Yeah. Hello. Stripping. Start na rin pala sila mag-plastering dito. Pogi. Plastering pala itong kwarto. At saka pala rin. Na, tingnan ako Pipoy. Okay tayo sa Fortuner ni... Ayun, no? Gawa ko na rin eh. Yari mo ano. Yung pong yung pong leather. Ang bago, may bago pa. Ang babawi akong bayo. Ini ginawa yung posting. Ayan mga boss, meron po kaming mga pinag-usapan ni owner, ni Kuya Bong. Ayan. Palis na po siya. So yung mga pinag-usapan namin, yung mga finishes nitong kanyang dream house. Ayan, shoutout kay Ate Anet. Actually, yung po mga tiles na gagamitin namin dito sa project, meron na po silang mga choices or mga option na ilalagay. Nakapili na rin sila, mga tiles, water closet, kitchen sink. Bali paalis na rin po si Kuya Bong this end of the month. So yun, pinag-usapan na namin yung mga bagay-bagay na gusto niyang i-apply dito sa kanyang dream house, sa kanilang dream house. So yun, break time, you know. Sarap pa. Sige, tapos na po kami nagmerienda. Bego kan. Bego bukol lara eh. Yaman yung bego ang kamatis. Ito ko nang kay balik na. Bare ng gini to ko sabi to bisang magigabegi kayo ah. Ay mga boss, nakakangat na sila ng isang Raptor. Ayun na. Ito pa yung iba.
Nandito yung ipapabricate. Bubuo po rito tapos sasak pa doon. Kaya naman pong isang pa. Yung isa na isang pa nga nila eh. Ayun isa. Ayun na, malapit na. Alas mabuo-buo na po yung structural nya. And then meron na pong mga ibang mga mason na namamalitado o nagpa-plastering. Naka-install na rin po kasi mga hamba. So yun, nag-start na rin tayo sa plastering. Ayan, okay. Ayan, pagkatapos po natin dito, saan naman tayo sa project sa kabila, sa 10 unit commercial space or commercial store project. Ayan, iwan na natin sila dito. Ayan, tapos tulad na request ni owner mga boss, pinalagyan po niya ng ano tong railing, CHB. Ayan, meron siyang CHB rito. And then dito the rest ano na yan, grills, railing. Ayan, nandito na tayo. Dito po sa 10 unit commercial stall project. Ayan, ito po yung extension nitong project. Ayan na siya. Hanggang dito po yung property line ni owner. Ayan dyan sa ano na yan, wall na yan. So kung papakontinue niya yung bakod, dudugtong na lang po doon. Hanggang doon sa may dulo doon, mayroon po muon doon. So yun po yung property nila. Hanggang doon sa may wall doon sa kabila. Bala yung kabila nito mga boss, kapatid naman niya. Itong area na to, itong ginagawa natin na to, papatambakan po nila to, tapos papalagyan nila ng temporaring pansamantala lang daw na bubong shade. For the meantime kasi gagawin muna nilang ano to, garahe. Yan, garahe. Yan, meron na ano dyan, gate. Ayan na po yung magiging gate. 5 meters ang opening ng gate. Tapos natomba na rin nila tong isang mangga. Dito itong mangga na to eh. Yung natatanda sa previous vlog natin, yun nga, mamamatay itong mangga, matatamaan. So ayan, itong isa pinapasave nila. Tsaka yun, ayaw po nilang papatay itong santol na to. Ayaw nilang patanggal. So yun, gusto nila maraming halaman po. Tapos bubong. Dito yung magiging garahe. Tapos magpapagawa sila ng CR dito. Dito sa sulok na to, CR. And C-bar, yung pinaka beam nya, dahil tatambakan po ito hanggang dyan. Ano lang po yan, temporary lang yan. In the future kasi ito yung magiging access nila or daanan papasok dito sa kanila lote. So baka pagka daw in the future, yun namang bahay nila dito yung gagawin, which is bungalow house ang balak po nila owner dito. Tapos gagawa pa kami ng doon. Layout na rin yata nila ng yung pump room, yung motor po nung deep well doon. Lalagyan natin siya ng pressure tank tsaka submersible pump. So gagawin po namin ng pinaka bahay doon sa may poso at tinayo po ron na yun. Ayan siya. Tapos dito sa mga unit, bali yung ginagawa na lang namin dito mga boss, ito na lang unit 10. Itong unit 10, ayan, tapos na rin pala. So na-tiles na rin, grout na lang to. May lababo na rin, grout na lang. Tapos ito, yung water closet na lang pala to, tsaka vanity or lavatory, tsaka yung shower. So ito na lang yung gagawin dito. Okay na rin po ito. Tapos naayos na lang nila itong step. Tapos yung wall doon, doon po yung pwesto ng aming meter base. Tsaka yung daw, iniintay ko rin yung dito, yung gagawa po rito sa unit 2 hanggang unit 9. Ayan, hindi pa pala sila nag-start. Sabi ang usapan namin dito ay sa March sila mag-start. So March na tayo.
March 3 na yata kung hindi ako nagkakamali. March 3. So hindi pa para sila nag-start. Ayan. Wala, ito ite-turnover na natin kasi doon sa gagawa. Pagka po dumating sila, ite-turnover ko na sa kanila to. So sila nang bahala po dyan. Kung ano man gawin nila dyan, so bahala na sila dyan. Yung pong uupa rito. Doon na po silang contractor na gagawa dyan. Wala, ito na lang unit na to yung ating tinatapos dito. Yan, ito okay na rin to. Tulad ng pinag-usapan, smooth finish lang yan. Tapos ayun, naka-tiles yung CR, yung water closet na lang to. And tapos water source, yung tubig kasi dito mga boss, dito sa area. Wala pang linya ng tubig diyan. So hindi ko alam, baka po yung deep well muna yung gagamitin namin, yung deep well na water source. Nakabang na rin yung mga metro diyan. Bale yung bubuhay na lang dyan isa tatlong metro na lang malalagay dyan. Yung 1 tsaka yung 2 to 9, tapos yung 10. Ganun din sa metro. Sa metro pala 4. Isa dito sa 1, isa dun sa owner, tsaka isa sa lights, tsaka isa sa likod. If ever na sa likod mga boss, dito na ilalagay din yung metro nila. Kaya 4. So yung unit 2 hanggang 9, so sila po yung gagawa ng kanilang meter base. Kasi iba po yung magiging electrical layout ng sa kanila. Malakas po yung magiging load nila. So sila na po yung magpo-provide nun o gagawa nun. Dito rin ilalagay yung kanila. Tapos dito rin ilalagay yung kanilang mga outdoor unit sa mga aircon dito sa area na to. Yan, dyan area na din na yan, lalagay yung mga outdoor unit ng kanilang air condition sa gagawin nila dito. So kaya hindi pa kami makapag dito kaya hindi pa kami makapag-close dito dahil possible po na dyan dumaan yung kanilang mga wiring palabas dun. Dahil naantay ko rin yung kanilang contractor na hindi pa rin dumarating pala hanggang ngayon. Okay. Anong pulutan? Dami Ayan, shoutout kay Boss Rodel. Shoutout mo muna yung kaibigan natin. Kay Boss Rodel at kay Ma'am Alo, maraming salamat po sa pag-imbita sa bahay ni Boss Rodel. Ayan, shoutout kay Boss Rodel, kay Sergeant Bonus. Ayan, Kay nanay, tatay, yun. Shoutout po. Sabihanan po ni Boss Rodel. Yun, shoutout kay Boss Rodel, yung kaibigan namin dito na si Sergeant Bonus, na isa po siyang police. Nung isang araw, in-invite po sila sa Boy doon sa kanya, sa bahay nila. Yan si Mang Sani, pang-maintenance, pang-merienda pala. Hindi maintenance merienda, bili ka merienda mamaya Merienda. Thank you. May pang-merienda sa kanya Sige boss. Baka mamaya pambili niya na maintenance yan Ako lang bahala po ko sa kanila, boss. Thank you very much. Sige, kang bahala dyan Okay. Ano bibili mo? Gin? Gamot. Gamot kasi may mga sakit yung Hindi, bili ka tinapay, tsaka pang-merienda nyo yan, hindi gin. Ayan mga boss, yun na natin sila. Ang daming bunga ng mangga rito mga boss. Ayun, ang dami po nalaraglag. Ayan, sa taas Hindi ko alam kung visible sa camera. Ayun, ang dami. Ayun, daming nalaglag Ang dami So kumukuha po yung mga gumagawa rin dito, pero hindi nila maubos dahil nga maraming bunga, lalo na isa doon. Maraming bunga. Sayang yung mangga. Pero pagka nandito lang sila owner, so maaalagaan na po yan. Kailangan kasi yan na ini-spray para hindi masira.
Ito, Chico naman to. Yung Chico, wala ka masyadong makitang buko ng Chico. Chico. Nung unang paggawa namin dito, ang maraming bunga nun, itong mga atis. Itong mga atis na to, maraming bunga nung first day namin dito na gumawa. Dami naming na-harvest din na ano dito na Chico. Atis. Ayun, may bunga ng Chico yun. So ano pa yun? Chico. Tapos ito na yung likod ng building. Ay, nakapintura na rin, elastomeric. Tapos ito yung gagawin pa rito mga boss, itong pump room. Dito muna yung magiging water source namin yan pagka po nagawa na to. So pinalalagyan ni owner ng submersible pump. Ayan, 2 inches ang casing nito pagkakalam po. PVC yung sa ilalim yan. So naka-install lang dito yung aking Robin. Ayan yung ginagamit nilang water source dyan pagka kailangan nila ng tubig, paandarin nila yun. Pupunuin yung mga drum dun sa may harapan. Ayan yung hose nakalusot dun. Ayan, nandito po tayo muli dito sa 3-unit apartment. So ayan na. Ayan na po yung sinasabi ko kanina. Ayan, kompleto na. Ayan, na-install na yung fascia cover. So dito na siya. Medyo matrabaho po siya dahil marami siyang kanto. So dito, naka-framing na rin po kami dito. Nakaabang na rin yung mga electrical. Ayan, dito sa owner ni unit. Owner ni unit. Ang unit ni owner. Ayan, baliktad. Ayan po siya. Tapos ito sliding door po to. Ito balcony. Ang balcony niya ang ganda. Ayan na yung mga boss, mountain view. Ang ganda niya pagka gising mo sa umaga in the morning. Tapos habang nagkakape, meron kang coffee table dito. Naka facing Mount Arayat. Ang ganda ng view. Presko po dito sa balcony ni Chef. Ayan, shout out kay Chef. Presko po dito sa unit nyo. Pagka ganito po oras, nandito na yung araw. Cover na nitong building. So, sa harapan ng mga unit din, mga apartment, ayan, presko na rin po yan. Hindi na ganun kainit. Habang na lima ako master yung mga electrical para pagka nag-close na tayo, preparado na. Ayan mga boss, unti-unti na pong nagkakakulay. Ayan na, kanina lang waterproofing pa lang yan ngayon. Ayan na, first coating na ng skim coat. At least mga 2 coats po yan. 2 coats and then sanding, tapos primer, and then elastomeric paint. Tapos dito rin po i-blend din po ng waterproofing yan. All exterior wall. Applyan po ng waterproofing materials yan. Tapos dito sa ibaba meron po pong cladding dyan. Sa ibaba, sa 3 unit na to, tsaka dun sa unit ni owner meron pa rin po yan. So yung mga boss, iwanan natin sila. Meron pa akong asikasuhin na dadaling ko bukas sa isang proyekto naman. Asikasuhin ko lang dahil maaga po kami nga alis bukas. Ready ko na. Iwanan natin sila. Ayan, nandito na tayo. Nandito na po tayo sa bahay na prepare ko na rin yung dadaling ko po bukas. So abangan nyo po yung magiging natin bukas activity. Daily construction activity. So, ayan, pahinga muna tayo.